dumating si Roberto sa bahay ni na Jackie at Miguelito na may dalang mabigat na balita. Diretso niyang sinabi na patay na ang mga Mondragon. Napangiti si Jackie, tuwang-tuwa sa narinig at agad niyang inutusan si Roberto na tawagan si Jason para makumpirma ang detalye. Ngunit biglang nagbago ang tono ni Roberto. Galit niyang sinabi na patay na rin si Jason. Nabigla sina Jackie at Miguelito. Hindi nila inaasahan na pati si Jason na kampo nila ay nadamay. Ilang sandali pa, lumabas sa balita na natagpuan na ngang patay ang kontraktor na si Brando Mondragon kasama ang ilan pa nitong pamilya. Nadawit din ang pangalan ni Jason na ikinagulat ng marami dahil kilala itong security ni Miguelito at konektado sa mga gerero. Lalong umalingaw-ngaw ang mga tanong kung bakit nasa lugar siya ng mga Mondragon. Napanood ni na Tindeng ang balita. Para sa kanya, malinaw na masama at hindi na dapat pagkatiwalaan ang mga gerero. Samantala, sa bahay ni na Miguelito, humingi ng paumanhin si Miguelito kay Roberto. Ngunit imbes na tanggapin ito, nagngit-ngit si Roberto at bigla siyang sinuntok, dahilan upang mapahiga si Miguelito. Para kay Roberto, mas lalo lamang pinalala ni Miguelito ang sitwasyon, nadawit sila sa balita at unti-unti nang nasisira ang kanilang pangalan. Sa ibang lugar matapos sumigaw si Tanggol, lumitaw si Bernard, mas kilala bilang Rocky Boy. Walang pag-aatubili, tinutukan siya ni Tanggol ng baril at sinabi niyang alam na nila ang lahat. Nagpapanggap lang siya at anak siya ni Divina. Ngunit ngumisi si Rocky Boy at inilabas ang kanyang alas, isang badge at litrato ni Ponggay. Hawak niya si Ponggay. Binalaan niya si Tanggol na kapag may ginawa sila sa kanya, papatayin niya si Ponggay. Hinamon pa niya si Tanggol na barilin siya. Biglang tumalon si Rocky Boy pababa ng hagdan at nagsimula ang habulan. Sinundan siya ni na Tanggol, Ramon at ng kanilang mga kasama hanggang sa makarating sila sa isang madilim na kwarto. Doon, biglang naglabas si Rocky Boy ng tear gas. Kumapal ang usok, wala silang makita at halos hindi na makahinga. Sinubukan ni Tanggol na buksan ang pinto, ngunit kahit anong pilit niya ay hindi ito bumubukas. Hindi na nakapaghintay si Tanggol. Sa matinding pag-aalala, binaril niya ang pinto para makapasok. Sa loob, bumungad sa kanya ang nakakagimbal na tanawin. Nakahandusay si Enteng, walang malay, at sa isang sulok ay duguan ang kanyang ama na si Ramon. Nanlumo si Tanggol. Doon niya napagtanto na naisahan sila ni Rocky Boy at unti-unti nitong pinabagsak ang kanilang mga kasama. Bago mawala ng malay, sinabi ni Ramon kay Tanggol na si Ponggay ang unahin niyang iligtas dahil nasa panganib ito. Agad nagmadali si Tanggol. Pagdating niya sa lugar kung saan nakagapos si Ponggay, mabilis niya itong pinalaya. Ngunit biglang dumating si Rocky Boy at binuhusan ng asido si Tanggol. Sa kabila ng sakit, hindi umatras si Tanggol. Lumaban siya at sinunggaban si Rocky Boy, isinusubsob ang mukha nito sa asido. Napasigaw si Rocky Boy at tuluyang hindi na nakapalag. Isang marahas na pagtatapos sa matagal na pagtataksil. Sa magkakaugnay na pangyayari, tuluyang nabunyag ang lawak ng kaguluhan at pagtataksil na bumalot sa magkabilang panig. Ang balitang pagkamatay ng mga Mondragon at ni Jason ay nagpasiklab ng takot, galit at pagkakawatak-watak sa hanay ng mga gerero, habang ang pananagutan ay unti-unting lumilitaw sa mata ng publiko. Sa gitna nito, nayanig ang tiwala, maging sa loob ng kanilang sariling kampo, habang ang mga desisyon ni Miguelito ay lalong nagpalala ng sitwasyon. Kasabay nito, hinarap ni Tanggol ang pinakamasakit na katotohanan, ang pagtataksil ni Bernard o Rocky Boy. Sa habulan, panlilinlang at karahasang sumunod, malinaw na naisahan ang kanilang grupo, kapalit ang buhay at kaligtasan ng mga mahalaga sa kanya. Ngunit sa huli, pinili ni Tanggol ang agarang pagligtas kay Ponggay kahit kapalit ang sarili niyang kapahamakan. Ang marahas na pagtatapos ng sagupaan kay Rocky Boy ay naging simbolo ng wakas ng pagtataksil.
ngunit hindi ng digmaan. Naiwan ang tanong, sa harap ng nawasak na tiwala at dugong dumanak, may puwang pa ba ang hustisya o panibagong paghihiganti ang susunod? Ibahagi ang inyong saloobin sa comments section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo mamiss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood.